Oras na. Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Narito na naman tayo upang gisingin ang mga kwentong pilit ibinabaon sa limot. Mga lihim na tanging ang dilim lang ang nakakaalam. Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang lumang tahanan kung saan ang oras ay hindi kakampi, kundi isang bitag para sa mga mapangahas. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw, at damhin ang bawat pintig ng takot. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa pinakadulong bahagi ng Barangay San Guillermo sa Catanduanes, may isang lumang bahay na bato na tila unti-unting kinakain ng naglalakihang mga baging at ligaw na halaman. Ayon sa mga kwento ng matatanda rito, blanko at walang buhay ang estruktura sa buong maghapon, ngunit nagbabago ang lahat kapag sumapit na ang tumpak na 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, dinala ng 5 magkakaibigan ang kanilang mga kamera at kagamitan sa tapat ng bakurang iyon, determinadong patunayan sa kanilang mga manunood sa internet na ang lahat ay gawa-gawa lamang ng takot. Si Alfonso ang nangunguna sa grupo, bit-bit ang isang mamahaling stabilizer, habang sumasabay sa kanya ang kasintahang si Bernice na siyang nagsisilbing mukha ng kanilang vlog. Sumisigaw ang bawat sulok ng lugar ng panganib, ngunit mas nanaig ang kagustuhan nilang sumikat sa social media kaysa sa kanilang kaligtasan. Kasama rin nila si Celine na humahawak sa ilaw, si Dantel na tagabasa ng mga komento sa live chat, at si Ephraim na siyang pinakamatapang pagdating sa mga usaping paranormal. Habang nag-aayos sila ng mga tripod sa madamong harapan, lumapit ang isang matandang residente na si Tandang Fulgencio, nakapapaling lang mula sa pangingisda sa kalapit na baybayin. Binalaan niya ang mga kabataan na huwag nang ituloy ang kanilang balak dahil hindi ordinaryong multo ang nagmamay-ari sa abandonadong lupain. Ngunit nagpalitan lamang ng makahulugang tingin ang magkakaibigan at palihim na nagtawanan sa inasal ng matanda. Iniisip na bahagi lang ito ng lokal na pamahiin upang manakot ng mga dayo. Nagpatuloy sila sa pag-set up habang ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahampas sa mga luma at sirang bintana ng ikalawang palapag. Tiningnan ni Dantel ang kaniyang digital na relo at nakitang may 20 minuto pa bago sumapit ang itinakdang oras ng mga espiritu. Binuksan na ni Alfonso ang recording button ng kaniyang pangunahing kamera. Hudyat na opisyal nang nagsimula ang kanilang mapanganib na laro sa gitna ng kadiliman. Inilapit ni Bernice ang kaniyang mukha sa lens, suot ang isang pilit na ngiti upang batiin ang kanilang mga taga-subaybay na kasalukuyang naghihintay sa takbo ng gabi. Sinimulan niyang ilahad ang kasaysayan ng bahay, kung paano raw ito naging kanlungan ng mga sinaunang pamilya na bigla na lamang naglaho noong panahon ng digmaan nang walang iniwang bakas. Sa likod ng kamera, lihim na kinakabahan si Celine dahil napapansin niyang pabalik-balik ang kaniyang sensor sa pag-detect ng mga mukha sa madidilim na bahagi ng bakuran. Ilang beses niyang pinahid ang kaniyang mga mata,
Iniisip na baka pagod lang ito sa mahabang biyahe. Habang nagpapatuloy ang intro ni Bernice, napansin naman ni Ephraim na ang mga kuliglig at mga aso sa kalapit na kabahayan ay biglang natahimik, na tila ba may malaking maninila na dumarating. Ang tanging naririnig na lamang sa buong paligid ay ang mahihinang kaluskos ng mga dahon at ang mabibigat na paghinga ng 5 magkakaibigan. Itinuro ni Dantel ang screen ng kaniyang telepono kay Alfonso upang ipakita ang mabilis na pag-akyat ng bilang ng mga nanonood na nag-aabang sa gagawin nilang pagpasok. Lahat sila ay nakakaramdam ng kakaibang kaba, ngunit ang ambisyon na magkaroon ng viral na video ang nagtulak sa kanila. Naglakad sila patungo sa pintuang kahoy na may mga ukit ng mga mukha ng anghel na tila ba nagdurusa sa bawat pagkakalilok. Hawak ni Alfonso ang hawakan ng pinto. Naramdaman niyang napakalamig nito, na tila ba nanggaling sa loob ng isang silid ng yelo. Tumingin siya sa kaniyang mga kasamahan at nagbigay ng huling senyas bago dahan-dahang itinulak ang pinto na lumikha ng isang nakatutulig na langit-ngit. Sa loob, sinalubong sila ng amoy ng lumang papel, agyo at isang pamilyar na halimuyak na katulad ng mga bulaklak sa patay. Pumasok ang grupo ng sunod-sunod kung saan ang mga ilaw mula sa kanilang mga hawak na flashlight ay nagiiwan ng mahahabang anino sa dingding. Ang sahig na gawa sa Nara ay tila dumadaing sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, nagbibigay ng babala na hindi sila tanggap ng estruktura. Sinubukan ni Bernice na hipuin ang isang lumang piano sa gilid, ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang daliri, tumunog ang isang tipid na nota mula rito. Nabitawan ni Celine ang kaniyang hawak na reflektor sa gulat, habang si Ephraim naman ay mabilis na lumingon sa paligid. Eksaktong paglingon nila sa kani-kanilang mga relo, sabay-sabay na huminto ang takbo ng mga kamay nito sa iisang posisyon. Ang digital na display sa telepono ni Dantel ay nag-blink bago nagpakita ng mga numerong pulang-pula na nagpapatunay sa pagdating ng oras. 3:00 na ng madaling araw, at sa pagkakataong iyon, narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa kanilang likuran. Ang kandado ay kusa na ring umikot, tuluyang nagkukulong sa 5 magkakaibigan sa loob ng mundong hindi para sa mga taong may buhay. Nabalot ng ingay at hiyawan ang madilim na sala, habang sinusubukan nina Alfonso at Ephraim na itulak ang mabigat na pintong kahoy. Hindi ito natitinag, tila ba may semento o bakal na nakaharang sa kabilang bahagi, kahit alam nilang bakuran lang naman ang nandoon. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Bernice na ang mga patay na bumbilya sa kisame ay biglang nagkaroon ng mahinang liwanag, kumukurap-kurap sa kulay na dilaw. Ang liwanag na ito ay nagbigay ng sapat na anino upang makita nila ang kabuuan ng sala na unti-unting nagbabago ng anyo. Ang mga agyo at abong nakalagay sa mga muebles ay tila ba naglalaho, napapalitan ng mga makasaysayang kagamitan na mukhang bago at katatapos lang linisin. Si Dantel ay patuloy na sumisigaw dahil ang signal ng kaniyang telepono ay tuluyan nang nawala
dahilan upang maputol ang kanilang live stream. Nagpanik na rin si Celine nang mapansin niyang ang kamera na hawak ni Alfonso ay patuloy pa ring umaandar, ngunit ang nakikita sa screen ay hindi sila. Ang nakarehistro sa monitor ay ang sala noong dekada 70, puno ng mga taong nagsasayawan. Habang nakatitig si Alfonso sa maliit na screen, nakita niya ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa likuran ni Celine habang nakangiti ng nakakatakot. Lumingon si Alfonso upang babalaan ang kasamahan, ngunit sa isang kurap ng mga mata, nawala na si Celine sa kaniyang kinatatayuan. Ang tanging naiwan na lang sa sahig ay ang kaniyang sapatos at ang reflektor na kanina pa niya bitbit bago magsimula ang misteryo. Sumigaw si Bernice sa takot at niyakap ang kasintahan, habang si Ephraim naman ay nagsimula ng maghanap ng ibang labasan. Hinalughog nila ang mga bintana sa unang palapag, ngunit lahat ng mga ito ay may mga rehas na bakal na nakabaon ng malalim sa pader. Ang hangin sa loob ng bahay ay mas lalo pang naging mabigat, nagdadala ng amoy ng nasusunog na laman na nagpapasakit sa kanilang mga ulo. Narinig nila ang mga yabag ng paa mula sa itaas na palapag, mabibigat na hakbang na tila ba may hihilang mabigat na bagay. Sinubukan ni Dantel na magtago sa ilalim ng isang lumang lamesa, umiiyak at nagdarasal na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Lumapit si Ephraim sa hagdanan. Hawak ang isang mahabang piraso ng kahoy na kaniyang napulot sa sahig bilang sandata laban sa hindi nakikitang kalaban. Tinawag niya ang pangalan ni Celine sa pag-asang nagtatago lamang ito. O kaya ay nahulog sa kung saan dahil sa labis na takot. Subalit ang sumagot sa kanya ay hindi boses ng kaibigan, kundi isang malalim na boses ng lalaki na humahalakhak mula sa itaas. Ang bawat halakhak ay tila ba pumupunit sa katahimikan ng gabi, nagbibigay ng matinding kilabot sa puso ng mga natitirang vlogger. Bumaba ang temperatura ng paligid hanggang sa makita na nila ang sarili nilang mga hininga na nagiging usok sa bawat pagbuka ng bibig. Sinabihan ni Alfonso si Dantel na lumabas na riyan sa ilalim ng lamesa upang magsama-sama silang apat sa iisang sulok ng bahay. Ngunit nang tignan ni Alfonso ang ilalim ng lamesa, wala na roon ang natatarantang si Dantel, kundi ang kaniyang cellphone na lang na may basag na screen. Ang pagkawala ng dalawa nilang kasamahan sa loob ng maikling panahon ay nagpatunay na hindi sila basta multo ang kanilang kaharap. Naiwan na lamang sina Alfonso, Bernice at Ephraim sa malawak na sala na mas lalo pang nagiging mukhang bago sa bawat minutong lumilipas. Ang mga lumang kurtina ay naging kulay pulang pelus at ang sahig ay kumintab na tila ba may mga katulong na nag-asikaso nito. Sa bawat sulok ay may nararamdaman silang mga mata na nakatitig sa kanila, naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang muling sumalakay. Napagtanto ni Ephraim na ang bahay ay buhay at sila ang nagsisilbing pagkain upang mapanatili ang ganda at lakas ng estruktura.
Yumakap ng mahigpit si Bernice kay Alfonso. Nanginginig ang buong katawan habang ang kaniyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kaniyang pisngi. Alam nila na kailangan nilang umakyat sa itaas dahil ang unang palapag ay unti-unti nang napupuno ng isang itim na likido mula sa sahig. Walang ibang mapagpipilian ang tatlo, kundi ang humakbang pataas sa hagdanan, patungo sa kung saan nanggagaling ang totoong pinagmulan ng sumpang 3:00. Ang bawat hakbang ay tila ba paglapit sa sarili nilang libingan na walang sino man ang makakaalam. Pagkapasok nila sa ikalawang palapag, isang malawak na bulwagan ang sumalubong sa tatlong natitirang magkakaibigan kung saan may nakahandang mahabang hapunan. Ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain na umuusok pa, ngunit ang amoy na nagmumula rito ay katulad ng isang naaagnas na bangkay. Sa dulo ng mesa, may mga taong nakaupo na nakasuot ng mga lumang kasuotan. Pormal na pormal, ngunit ang kanilang mga balat ay maputla at may mga uod. Tumingin ang mga ito ng sabay-sabay kina Alfonso, Bernice at Efraim bago nag-alay ng isang nakakangiyaw na ngiti. Kabilang sa mga nakaupo ang isang magandang babae na nagpakilala sa pamamagitan ng kaniyang espiritual na tinig bilang si Geralda, ang dating may-ari ng mansyon. Sinabi niya na matagal na silang naghihintay ng mga bagong bisita na magpapasigla sa kanilang gabi-gabing salo-salo na natatapos lang kapag sumapit ang liwanag. Sinubukan ni Efraim na umatras, ngunit ang pintuan ng bulwagan ay biglang naglaho at napalitan ng isang solidong pader na may mga nakasabit na larawan. Ang mga larawang iyon ay nagpapakita ng mga naging biktima ng bahay sa nakalipas na mga dekada. Nakahawak pa rin si Alfonso sa kaniyang kamera, kahit na ang baterya nito ay mabilis na nauubos dahil sa kakaibang enerhiya sa loob ng silid. Nakita niya sa monitor na ang mga patay na tao ay unti-unting tumatayo mula sa kanilang mga upuan at naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Nagsimulang tumugtog ang isang lumang gramophone sa gilid, naglalabas ng isang malungkot na tugtugin na tila ba nag-aanyaya sa kanila na sumayaw. Hinila ng isang malamig na kamay si Efraim mula sa likuran, dahilan upang mapahiyaw ito sa matinding sakit at gulat. Isang matandang lalaki na may malalim na sugat sa leeg ang humawak kay Efraim. Pilit itong isinasama sa gitna ng bulwagan upang sumayaw. Sinubukan ni Alfonso na paluin ang matanda gamit ang tripod, ngunit lumusot lang ang kaniyang hampas na tila ba hangin lang ang kaniyang tinatamaan. Habang hihilahin si Efraim, ang kaniyang katawan ay unti-unting naging transparent, hanggang sa maging bahagi na rin siya ng mga multong nagsasayawan. Sumisigaw pa rin ang kaniyang kaluluwa, ngunit wala nang tunog na lumalabas sa kaniyang mga maputlang labi. Naiwan na lamang sina Alfonso at Bernice na nakasandal sa pader, habang ang mga patay ay patuloy na umiikot sa kanilang paligid. Napansin ni Bernice na ang mukha ni Efraim ay nakasama na sa isa sa mga larawang nakasabit sa pader. May petsa kung kailan siya nawala. Alam ng magkasintahan na kung hindi sila makakahanap ng paraan
upang makalabas bago matapos ang oras. Magiging katulad din sila ng kanilang mga kaibigan. Tumingin si Alfonso sa isang bintanang malapit sa kanila na walang rehas, ang tanging pag-asa nila. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa bintana, humarang sa kanilang harapan si Geralda na may hawak na 2 baso ng pulang alak. Inaalok niya ang magkasintahan na uminom upang makalimot sa kanilang mga takot at tuluyang makasama sa kanilang walang katapusang kasiyahan. Umiling si Bernice at tinabig ang baso, dahilan upang magalit ang mukha ng multo at magbago ang anyo nito tungo sa isang nagnanaknak na bangkay. Ang magandang mukha nito ay natuklap, nagpakita ng bunggo na may mga gumagapang na itim na uod sa mga mata. Sumigaw sa takot si Bernice at napaupo sa sahig, habang si Alfonso naman ay buong lakas na binuhat ang isang lumang upuan upang ibato sa bintana. Nabasag ang salamin at ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob ng bulwagan, nagdudulot ng bahagyang pagkaantala sa mga multo. Hinila ni Alfonso si Bernice patayo upang tumalon sa ibaba, kahit alam nilang mataas ito at maaari silang mabalian ng mga buto. Mas pipiliin na nilang mamatay sa labas kaysa ang makulong ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng bahay. Ngunit nang akmang tatalon na si Alfonso, naramdaman niyang may humila sa kanyang binti mula sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy. Ang mga kamay ng mga nakaraang biktima ay lumabas mula sa mga siwang. Hinihila siya pababa sa kadiliman ng estruktura. Tumingin siya kay Bernice nang may pagmamakaawa. Sinabihan itong tumalon na at huwag na siyang alalahanin pa upang may makaligtas kahit isa. Sa huling pagkakataon, nakita ni Bernice ang kaniyang kasintahan na tuluyang nilamon ng sahig bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magkamalay si Bernice, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kaniyang mukha at ang huni ng mga ibon sa paligid. Napansin niyang nakahiga siya sa madamong bahagi ng bakuran. Ilang metro ang layo mula sa lumang bahay na bato na ngayon ay muling mukhang abandonado. Ang mga baging at ligaw na halaman ay nandoon pa rin at ang pinto ay nakasara na tila ba walang nangyaring trahedya kagabi. Tumayo siya ng mabilis, hinahanap ang kaniyang mga kaibigan at ang mga kagamitan na kanilang dinala para sa vlog. Ngunit walang kahit anong bakas ni na Alfonso, Celine, Dantel at Ephraim sa buong paligid ng masukal na bakuran ng lumang mansyon. Kahit ang mga bakas ng kanilang mga sapatos o ang mga mamahaling kamera ay tuluyang naglaho na tila ba hindi sila pumunta roon. Naglakad si Bernice patungo sa kalsada, umiiyak at humihingi ng tulong sa sino mang dadaan na residente ng Barangay San Guillermo. Nakita siya ng isang lokal na kapitan na si Kapitan Hilarion na nagpapatrolya sa lugar gamit ang kaniyang lumang motorsiklo. Inihinto ng kapitan ang kaniyang sasakyan at tinanong si Bernice kung ano ang nangyari at bakit siya nandoon sa tapat ng mapanganib na bahay. Ikinuwento ni Bernice ang lahat ng kaniyang nasaksihan. Ang pagkawala ng kaniyang 4 na kaibigan,
at ang mga patay na sumasayaw sa ikalawang palapag. Nakinig ng tahimik ang kapitan, ngunit may lungkot at seryosong tingin sa kaniyang mga mata na tila ba hindi na bago ang kwentong kaniyang naririnig. Sinabihan niya si Bernice na sumakay na muna upang dalhin ito sa presinto ng pulisya sa bayan. Sa loob ng presinto, hinarap siya ng isang investigador na si Potri Isagani upang kunin ang kaniyang opisyal na pahayag tungkol sa insidente. Sinubukan ni Bernice na tawagan ang mga numero ng kaniyang mga kasamahan, ngunit ang sumasagot lang ay ang operator na nagsasabing hindi pa raw ito rehistrado. Nang suriin ng mga pulis ang kanilang database para sa mga pangalan ni na Alfonso at ng iba pa, laking gulat ni Bernice sa kanilang natuklasan. Walang anumang record ng pag-iral ng kaniyang mga kaibigan sa kahit anong opisyal na dokumento ng gobyerno. Tila ba binura ng bahay hindi lang ang kanilang mga katawan, kundi maging ang kanilang buong kasaysayan sa mundong ito ng mga may buhay. Nagsimulang magduda ang mga pulis sa katinuan ni Bernice. Iniisip na baka gumagawa lang ito ng kwento dahil sa epekto ng ipinagbabawal na gamot. Umiyak ng husto si Bernice, pilit na ipinagtatanggol ang kaniyang sarili at ang katotohanan ng kanilang naging karanasan sa mansyon. Sa huli, pinayuhan na lamang siyang umuwi muna sa kanilang probinsya upang magpahinga at magpalipas ng matinding trauma. Habang naglalakad si Bernice pabalik sa kaniyang tinutuluyang transient house, napansin niyang ang mga tao sa bayan ay tumitingin sa kaniya ng may takot. Isang matandang tindera na si Aling Jacinta ang lumapit sa kaniya at bumulong na huwag nang babalik sa bahay na iyon kahit kailan. Sinabi ng matanda na ang sino mang makaligtas sa unang gabi ay may markana ng kamatayan na hindi na mabubura ng oras. Ang babalang ito ay mas lalo pang nagpabigat sa nararamdamang takot at kawalan ng pag-asa ng natitirang vlogger. Pumasok si Bernice sa kanyang silid at mabilis na nilock ang pinto bago na upo sa sulok habang nakayakap sa kaniyang sariling mga tuhod. Tiningnan niya ang kaniyang sarili sa salamin at napansin niyang may mga pasa siya sa binti na hugis ng mga kamay ng tao. Ang mga pasang iyon ay kulay itim at tila ba unti-unting kumakalat patungo sa kaniyang itaas na bahagi ng katawan. Alam niya sa kaniyang sarili na hindi siya tuluyang nakaligtas, kundi binigyan lang ng kaunting oras upang maranasan ang takot. Nang sumapit ang hapon, nag-empake si Bernice ng kaniyang mga damit upang lumikas na sa Catanduanes at bumalik sa Maynila kung saan siya ligtas. Habang naghihintay ng masasakyan sa terminal ng bus, napansin niyang ang takbo ng kaniyang relo ay nagsisimula na namang bumagal ng husto. Ang mga tao sa paligid ay tila ba nagiging estatwa at ang kapaligiran ay unti-unti na namang nagdidilim kahit 4:00 pa lang ng hapon. Napagtanto niya na ang mansyon ay hindi pumapayag na may sino mang makakaalis ng buhay mula sa kaniyang teritoryo. Lumipas ang 1 linggo mula nang mangyari ang trahedya sa Barangay San Guillermo at ang buhay ng mga tao rito ay bumalik sa normal. Ang kwento tungkol sa mga vlogger
na pumunta sa abandonadong bahay ay naging isa na namang alamat na pinag-uusapan sa mga inuman. Isang hapon, isang bagong grupo ng mga turista ang dumating sa bayan. Bitbit ang kanilang mga mamahaling cellphone at mga balak na mag-explore. Pinamumunuan sila ng isang mayabang na lalaki na si Christoph na narinig ang tungkol sa misteryo ng bahay mula sa mga online forums. Kasama ni Christoph ang kaniyang mga kaibigan na sina Leonor, Mariano, Nicanor at Olympia na pawang mga naghahanap din ng mabilis na kasikatan sa internet. Nagtanong-tanong sila sa mga lokal na residente tungkol sa eksaktong lokasyon ng bahay na tuwing 3:00 lang may naninirahan sa dulo ng baryo. Pinalaan muli sila ng mga matatanda, ngunit katulad ng mga naunang vlogger, nagtawanan lamang ang bagong grupo at hindi naniwala sa mga babala. Naglakad sila patungo sa dulo ng barangay habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanlurang bahagi ng isla. Nang makarating sila sa tapat ng lumang mansyon, napansin ni Leonor na napakatahimik ng buong paligid, na tila ba walang ibang buhay na nilalang. Itinuro ni Mariano ang ikalawang palapag ng bahay, partikular na sa malaking bintana kung saan nabasag ang salamin nito noong nakaraang linggo. Doon, nakita ng buong grupo ang isang tanawin na nagpapatigil ng tibok ng kanilang mga puso at nagpalamig sa kanilang mga siko. May 5 anino na nakatayo sa likod ng bintana, nakatitig ng diretso sa kanila habang nakasuot ng mga pamilyar na damit. Ang 5 anino ay walang iba kundi sina Alfonso, Bernice, Celine, Dantel at Ephraim na ngayon ay may mga blanko at mapuputlang mukha na. Ang kanilang mga mata ay wala ng buhay, ngunit ang kanilang mga labi ay nakakurba sa isang nakakatakot na ngiti ng pag-anyaya sa mga bago. Nakita ni Nicanor na ang anino ni Bernice ay itinataas ang kaniyang kamay. Tila ba tinatawag sila na pumasok na sa loob ng tahanan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni na Christoph ang isang matinding kilabot na nagtulak sa kanila upang dahan-dahang umatras palayo. Ngunit bago pa man sila makatalikod upang tumakbo, narinig nila ang tunog ng pag-ikot ng kandado ng pangunahing pintuan ng mansyon sa ibaba. Ang pinto ay kusa. Nang bumukas ng malawak, nagpapakita ng isang madilim na lagusan na tila ba naghihintay na lamunin ang kanilang mga buhay. Ang oras sa kanilang mga telepono ay sabay-sabay na lumaktaw patungo sa 3:00 ng madaling araw, kahit alam nilang hapon pa lamang nang sila ay dumating. Ang bitag ay muling nailatag at ang mansyon ay handa na namang magdagdag ng mga bagong anino sa kaniyang bintana. Ang aral ng kwentong ito ay simple ngunit may mabigat na kahulugan para sa ating lahat na nabubuhay sa makabagong panahon ng teknolohiya. Huwag nating ipagpalit ang ating kaligtasan at ang respeto sa mga bagay na hindi natin nauunawaan para lamang sa pansamantalang kasikatan at mga likes. May mga lihim ang mundong ito na mas mabuting manatiling nakatago sa dilim dahil ang pag-uusisa ay maaaring maging huling pagkakamali na ating magagawa. Ang bawat lumang lugar ay may kasaysayan
At ang hindi paggalang dito ay maaaring magdulot ng isang walang katapusang pagdurusa. Kaya, para sa mga nagbabalak na galugarin ang mga abandonadong lugar upang maghanap ng mapapanood, isipin ninyong mabuti kung baka kayo na ang maging susunod na palabas. Ang mga anino sa bintana ng San Guillermo ay patuloy pa ring naghihintay, nakatingin sa daan, naghahanap ng mga susunod na mapangahas na kaluluwa. Tiyakin ninyo na sa inyong pagtulog ngayong gabi, sarado ang inyong mga bintana at pinto dahil baka ang oras na inyong tinitingnan ay lumapit na rin sa 3:00. Mapayapang gabi sa inyong lahat at sana ay huwag kayong dalawin ng mga anino sa inyong mga panaginip. At dyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang paghahangad ng pansamantalang pansin sa mundo ng mga buhay ay maaaring maging sanhi ng ating walang hanggang pagkabilanggo sa mundo ng mga patay. Ang bahay sa San Guillermo ay nananatiling nakatayo, naghihintay ng susunod na tibok ng puso na kaniyang papatayin pagdating ng takdang oras. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong walang sawang pagsuporta ang nagbibigay buhay sa ating komunidad. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Mag-iwan din kayo ng komento kung anong bahagi ng kwento ang pinakakinatakutan ninyo. At ishare ito sa inyong mga kaibigan na mahilig din sa kababalaghan. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, matulog ng may pag-iingat.